I'm good, as you can see. Good luck sa love life mo. Sinamahan pa ni Antoinette ng ngiti ang tenoran. Hinanap kita, pero ang galing mo magtago. Mahinang usal nito na ikinabiti ng kutsara niya sa ere. Bakit ako magtatago? Nagiwalay tayo, so wala kong dahilan para pagtaguan ka. And besides, bakit mo hanapin ang tulad ko? Lihim na napangiwi sa Antoinette dala ng pangit na alalahaning dumaan sa isipan niya. I'm just your replacement for a few months. Pinalayas mo nang magsawa ka. Pilit ang iting sagot niya. Masakit pa rin pala. Tapos, kung saan itong biniti nang sasabihin. Kumain ka na nga lang. Walang kang iting-iting saad dito. Ewan, pero bakit parang disappointed ito? Pero tama rin sigurong madisappoint ito. Wala pa iyon sa paghihirap ng kalooban niya sa nakalipas na taon. Kailangan niya laging tandaan na hindi siya ang nakikita ni Eros at hindi siya kailanman dahil isa lang siyang replacement. Malakas na halakhak ni Dixon ang pumuno sa lunch na kinuha nila para uminom. Nagkwento kasi niya ang ginawa niyang pagpalit ng office na gagamitin ni Antoinette sa extension ng office niya. Instead, nasa mismong kumpanya ng ama nito ito magtatrabaho. Dami mo pa kasing pasakali. Diretsahan na. Mag-apologize ka. Sa tingin mo paniniwalaan niya ako agad? Alam ko nang mali ako, okay? Ayoko ma-pressure si Antoinette at pagtaguan na naman niya ako. Ang hirap niya kayang hanapin. Hindi ka man lang ba nagtaka na sa 6 na taon walang private investigator na nakahanap sa kanya? Makahulog ang saad nito. Anong ibig mo sabihin? Nagsalubong ang kilay niya dahil doon. Baka may taong pumipigil na mahanap mo si Antoinette. At sino naman, Aber? Eh di yun ang alamin mo. Saad nito sabay iling. Pero mahalaga ngayon, nandyan na siya. Bumawi ka ng gusto kung pagbibigyan ka. Nga pala, may kasama siya lalaki doon sa wedding ng kaibigan nila ni Emmy. Ano? Napabagsak ang basong hawak niya. Sino? Sabi ni Emmy, suitors daw ni Antoinette. Magandang lalaki. Kaya baka delikado ka. Naudlod ang pagngisi nito nang paluin niya ng malakas ang mesa. Uy, chill ka lang. Suitors lang naman, di pa boyfriend. Anito sabay taas ng kamay. Baka hindi naman seryoso kasi, di ba, kung mauwi na sa kasalan, malalaman niyang hindi mo itunuloy ang annulment. Palubag loob nito. Panira ka kasi. Sikmat niya dito. Anong gusto mo, magsinungaling ako? Sa'yo na sinabi ni Emmy nang tinanong ko. Dapat kasi may action plan ka na. Action plan? Kunod na ang tanong niya. Action plan? Para manuyo. Napapailing na saad nito. Kulang nga lang sabihin nitong engot siya. Okay, bigyan mo ako ng matinong idea. Ikaw ang expert, diba? Sarkastikong saad niya. Kinabukasan, maaga pa rin pumasok si Antoinette sa opisina. Gusto niyang mabilis matapos ang pagtatrabaho niya sa kumpanya ni Eros. Kaya kahit tulog pa ang kambal niya, hindi na niya ginising ang mga ito dahil may homeschool mamaya ang 2 bata. Alanganin kasi ang balik nila sa bansa para sa pasukan, kaya naghanap na lang siya ng tutor para sa kambal. Advance na rin naman kasi ang lesson ng 2 bata. Noong nag-3 sila, parehong natuto ng bumasa. Kaya ngayong 5 na ang 2 magaling na magbasa at with comprehension pa. Tatayo na sana siya pagpatak ng 11:00 para iwasang sumabay ulit kay Ero sa lunch nang mag-ring ang phone niya. Napangiti siya nang makita ang kanyang caller. Hello, sweetie. Malambing na bati niya sa kabilang linya. Dinig niya masayang tinig ng mga ito. I got a higher score, mommy! May pagmamalaking saad ni Jazz. I got perfect too. Don't be too bossy. Sikmat naman ni Naz dito. That's very good. Anong gusto niyong reward later? I just want you home. Ungot ni Naz. Ako? Gusto ko ng daddy. Sigaw ni Jazz na muntik na niya ikasamid ng sariling laway. Ako din. I want daddy too. The real one. Bawi ni Naz. Marahil siyang napalunok dahil doon. She felt sorry for her children pero wala naman siyang magagawa. Eros will never accept them. O kung posible man, baka kunin pa nito sa kanya ang mga anak niya. Kahit alin man doon ay ayaw niyang maranasan o iparanas sa kanyang mga anak. Loves, didn't I tell you na hindi ganoong kadali ang... Muntik nang matakpan ni Antoinette ang bibig nang biglang tumayo sa harap niya sa Eros. Tumambol ang dibdib niya sa kaba. Loves, call you later. Bye. Automatic kung tinapos niya ang tawag. Narinig kaya nito? Halos tawagin niya lahat ng santo para lang tulungan siya.
Pero ang talim ng tingin ni Eros na parang gusto siyang lamunin ng husto sa galit. Bakit? Panay ang tingin ni Eros sa orasan. Malapit na lunch break at hindi pa tapos ang meeting kaya nababanas na siya. Shit! Batang upad! Mahina ang saad niya. Muli siyang napasulyap sa kanyang relos. 10:50 na. Alam niyang aalis si Antoinette ng maaga. Tumayo siya dahilan para matigilan ang nagpe-present. Ituloy natin to later. Hindi na niya hinintay ang sagot ng mga tauhan niya. Naluwagan niya ang natay nang nakasakay sa lift. Tensyon na tensyon kasi siya dahil nag-aalala siyang makaalis si Antoinette. He wanted to ask her out for lunch. Alam niyang kapag tinawagan o itinext niya ito, siguradong tatanggihan lang siya ng asawa. He checked her on his phone para malaman ang ginagawa ni Antoinette sa oras na iyon. Napakunot noo siya nang makita sa screen na may kausap ito sa phone. Zoom niya ang screen at kita niyang matamis ng ngiti ni Antoinette habang nagsasalita. Napapangiti rin siya dahil sa matamis ng ngiti nito. Lalo tuloy siyang na-excite na makita ito ngunit ang masayang ngiti niya ay biglang naglaho nang makarating siya sa opisina nito. Loves, did I tell you na hindi ganoong kadali ang... Hindi na nito nagawang ituloy ang sasabihin. Gulat na gulat ito na tila ba may narinig siyang hindi dapat. Loves, call you later. Bye. Automatikong tinapos nito ang tawag. Tiimbagang na napatitig siya sa phone nito. Totoo ata ang sinabi ni Dixon na may manliligaw sa Antoinette. At Loves pa ang tawag nito sa lalaking iyon. Manliligaw pero Loves na kaagad? Bakit? Kandautal na tanong nito. Oras ng trabaho, nakikipaglandian ka. Segment niya dito na ikinagulat dito. Ayaw niyang magalit pero nagwawala ang sistema niya sa narinig. May ibang lalaki ito na tinatawag na Loves. Ako dapat yun. Protesta ng utak niya. Tuloy ang naglaho na ang pag-aalalang nakita niya sa mga mata nito kanina, saka ito humugot ng malalim na paghinga. Break time na sir. Siya snap saka inilagay ang phone sa bag nito. 11:30 ang break time. Pikang saan niya. Okay. Balo walang sagot nito at nasar na naman siya. Ayoko na ikipag-usap ka sa mga lalaki sa oras ng trabaho. Mariimbanta niya dito. Masyado naman atang mahigpit ang company policy niyo dito. Reklamo nito sabay iling. Hindi mahigpit ang company policy. Ikaw ang pinaghihigpitan ko. Bawal ka makapag-usap o tumingin sa ibang lalaki. Natagpuan niya ang sarili naglalakad palapit dito. At kapag sungway ka, magbabayad ka ng malaki, Antoinette. Mariing saan niya sakay pinatong ang dalawang kamay sa armrest ng upuan nito. Making her a prisoner at napaurong ito upang bumanggalang ang likod sa sandali ng upuan. Nag-uunahan ang malakas na pintig ng kanyang puso nang manuot sa ilong niya ang kaaya-ayang amoy ng kanyang asawa. Humugot siya ng malalim na paghinga upang mapuno ang dibdib niya ng mabangong amoy ni Antoinette. The same scent that haunted him since she left. Napalunok siya nang maramdaman ang pagkislot ng nakatago niyang best friend. He too was so happy to smell her skin. Tahimik siyang nagmura. Anong ginagawa mo ha? Namumula ang mukhang saad nito na ikinabalik ng katinuan niya. Sa kanong karapatan mong pagbawalan ako? Buhay ko to at hindi mo ako pag-aari. Kaya umalis ka sa harap ko kung ayaw mo sipain kita. Banda nito sabay lunok. Isang maling kilos lang nito'y matitikman ulit niya ang matamis na labi ng kanyang asawa. Just you Napasigaw siya nang sipain nga nito ang binti niya. Nagkumahog siya sa pagkapit kung saan dala ang sakit na ginawa nito. Nagkamali ka ng hinamon. Mister. Taas kilay na saad nito saka tumayo. Lunch break na. Bye. Dagdag pa nito na tinalikuran siya. Damn it. Antoinette, ang sakit. Tinamaan ba naman ang buto niya ng takong nito? Kulang na lang maihi siya sa sakit. Masakit? Napaangat siya ng tingin sa pag-aakalang concern nga ito, pero ngumiti lang ito. Nangaasar. Subalit ang ngiting iyon ang nagpatuwid ng tayo niya. Ang ganda ng ngiti nito. Hindi na. Mag-lunch na tayo. Pigil ang pagniwing alok niya, dahilan para matigilan na naman ito. May emosyong dumaan sa mga mata ni Antoinette subalit mabilis ding umiling. Kailangan ko ba mag-name tag para maipalam ko sa iyo kung anong pangalan ko? Sarkastikong saad ni Antoinette sa lalaking kaharap. Kita niya bigla itong natigilan at napangawi. Muntik na siyang maniwala sa malambing na tingin nito kanina. Buti na lang, gumana kaagad ang katinuan sa utak niya. Muli ay pinaalalahanan niya ang sarili. She's Bea to him, kaya hindi dapat siya magpauto pa. At lalong hindi niya pwedeng kalimutan iyon. Sa labas ako kakain at huwag mo kong pakialaman, pwede?
She insisted then turned her back on him. Nakonsensya naman siya sa ginawa niyang pagsipa dito pero kasalanan naman nito iyon. Malakas pa rin ang kabog ng dibdib niya. Eros scent make her heart almost keep beating for a second. Nainis siyang apektado pa rin ang puso niya sa presensya ni Eros. Kaya hindi dapat siya maging ganoon kakampante kapag malapit ito. At he almost kissed her. Napakagatlabi siya dala ng kung anong inis na hindi niya mawari. Palabas siya ng building nang matanggap niya ang tawag ni Josh. May usapan silang sabay kakain ng lunch para ipakita nito ang bagong restaurant na nabili nito. Parehas sila ni Josh ng interes sa pagluluto kaya siguro mas naging malapit sila sa isa't isa. Sunduin na ba kita? Masiglang bunga ni Josh nang sagutin niya ang tawag. Josh, save her and her sons. Ito rin na nagdala sa kanya sa investment world. Yun nga lang biglang naputol ang komunikasyon nila ng mahigit 1 taon. Kung wala ito sa bus terminal noong araw na iyon, she could have lost her sons nang bigla siyang nahimatay sa bus at muntik na siyang mahulog pagbaba niya. Buti na lang pa sa kay noon si Josh. Ito pa nagdala sa kanya sa ospital noon. Noon niya nalaman na buntis siya. Napagkamalan pa itong asawa niya. Since then, they become in a contact at naging magkaibigan. Nagulat pa siya na may biglang bumusina sa likod niya. Napahinto si Eros nang makita niya ang kotseng bumusina sa naglalakad na si Antoinette. He was few steps away from her at kita niya ang masayang ngiti nito nang sumilip sa bumukas na bintana. Hop in! Danig niyang tawag ng driver ng pulang kotse. Kaagad naman binuksan ni Antoinette ang pinto. Sir, aalis ba tayo? Ani ng tinig na nasa tabi na niya. Kunin niyo ang kotse, mano. Utos niya dito nang hindi niya nililingon na matanda. Kaagad naman tumalima si Mang Pilo. Sa unang pagkakataon, nagpasalamat siya sa traffic dahil naabutan nila ang pulang kotse na sinakyan ni Antoinette. Sundan niyo ang kotseng yun, mano. Anya, sabay turo sa kotseng palikuna. Kagad naman itong nagmaniobra para sundan ang kotse. Sir, bakit nga pala sinusundan natin yun? Para mag-lunch. Kain tayo sa labas. Seryosong sagot niyang hindi nilulubayan ng tingin ang sakyan. Oboy, gusto ko yan. Steak, sir. Ngiting-ngiting saan pa nito. Siya nga pala, tumawag sa akin si Ma'am Jade. Hinahanap kayo, di daw kayo makontak. Sinabi niyo yung bilin ko? Ay, oo naman. Sabi ko busy kayo at bawal mastorbo. Anito. Pero sir, bakit niyo ba iniiwasan si Ma'am Jade? She's being annoying lately. Feeling niya kami. Ayoko lagyan niya ng kulay ang pakikipagkaibigan ko sa kanya. Paliwanag niya dito. Asawa mo yun, sir? Ani Ma'am Pilon na patingin sa umintong kotse na sinusundan nila. Nagkaayos na ba kayo? O sisa nito? Hindi pa. Kaya nga tayo nandito eh. Tara na. Yakag niya dito nang maiparada nito ang kotse. Mabilis ang kanyang hakbang papasok sa restaurant. Pumasok sila sa lamesa sa likod ng kinuupa nila Antoinette. Sir, menu niyo ho. Anang waiter na lumapit sa mesa nila Antoinette. Thank you. Ani ng lalaki. Hindi niya maiwasan titigan ng lalaking nakaharap sa direksyon niya. May kung anong ibinulong ito sa waiter na kaagad naman tumalima upang iabot ang ballpen na hawak nito. Aminado siyang may tsura pala talaga ang kumag kaya lalo siyang naiirita. Sir, mahinang bulong ni Ma'am Pilo. Bakit tayo nandito? Alanganing tanong nito sa kaiginala ang mata sa paligid. Noon lang niya napansin, sila lang ang pares na parehong lalaki sa restaurant ay yun. Halos lahat couple ang nasa mga mesa. Excuse me, menu niyo sir. Ani ng isang waiter na lumapit sa kanila. Father and son, menu sa second page. Suggestion ng waiter. Noon niya nabasa ang pangalan sa menu. DateMe.com restaurant. So, anong masasabi mo sa place? Dinig niyang tanong na lalaki kay Antoinette. Maganda, klase ang dating at affordable ha? Pero masarap ang pagkain. Pagmamalaki pa ng lalaki. Mostly couples na nagpapreserve dito. Dagdag pa ng lalaki. Napaismid si Eros dahil doon. Gusto pa ata ipagdiinan kay Antoinette na maging couples ang mga ito. Kaya dapat sagutin mo na ako para couples na rin tayo. Anito sabay kindat kay Antoinette na tila nahulaan ang iniisip niya. Tumawa naman sa Antoinette kaya napikon na naman siya. Kinikilig ba siya? Iritadong saad niya na kinatitig sa kanya ng abala sa pagkaing si Ma'am Pilo. Antoinette was speechless sa sinabi ni Josh, but she was surprised nang ilapit sa kanya nito ang tissue na sadulatan nito. Don't turn around. Your ex is next to our table. Anito sabay kindat. Seryoso?
Mahinang tanong niya dito. Tumango naman ito. Josh knew about her past relationship with Eros. Nalaman nito iyon sa tita Aurora niya. Naging close kasi ito sa tita niya noon. Kailan ko pwedeng dalawin sa tita Aurora? Namiss ko na mga kwento niya. Ani pa nito. Kung di ka busy. Na-excite nga nung nalaman niyang nandito ka na rin sa bansa. Totoo sa loob na sagot niya dito. Kailan ko magstay na matagal. Ikaw lang ata ang nakakapagpastay sa akin ng matagal sa isang lugar. Pabirong saad nito. Josh was a free-spirited person at hindi nito kayang manatili sa isang lugar ng matagal. Kaya alam niyang joke ang sinabi nito. Pupunta ako ng Macau next month. Baka gusto mo samahan ako. Pwede nating isama sila tita. Biglang question nito kasunod ng pagbagsak ng kubyerto sa mesa at naman ni Antoinette ang nakakatensyong tingin sa likod niya. Kundi lang siya nagpipigil kanina pa siya lumingon. She knew Eros was looking at her. Hindi niya alam kung anong problema nito pero kinakabahan siya na hindi niya mawari. Eros, pare! Ani ng tinig na tuluyan niya ikinalingon. Kita niya ang madilim na mukha ni Eros na nakatitig sa kanya. Ano ginagawa mo dito? Kumakain, hindi mo ba nakikita? Asar na sagot nito na hindi man lang tinatapunan ng tingin ng kausap. Dahil sa kanya ito nakatingin na mamula-mula ang mukha. Kaya dito! Tawag naman ni Josh kay Liam. Napatingin siya sa kaharap. Kilala nito si Liam? Danig niyang nagpaalam ito kay Eros pero nagulat ito nang makita siya. Antoinette? Pagkalito ang tingin ibinigay nito sa kanya at muling binalingan ng table nila Eros bago umupo sa tabi ni Josh. Siya yung sinabi ko sa yung partner ko. Ani Josh kay Liam na kaagad ring lumingon sa kanya. Antoinette, kabrad ko si Liam. I guess magkakilala na kayo. Siya ang mentor ko sa investment plan. So, siya ang fiancé mo? Salubong ang kilay na saad ni Liam. Kasunod noon ay ang padabog na tunog na nilikha ng upuang basta na lang ata itinulak. He was a fucking mud. Dinig niyang usal ni Liam na nakangiti sa kanya. Padabog na tumayo sa Eros matapos maglapag ng pera para sa kinain nila ni Mang Pilo na halos hindi naman niya nagawang galawin. He was fucking pissed off. May boyfriend na nga ba si Antoinette? Gigil na naglakad na lang siyang palabas. Kung pwede lang niyang hilahin itong palayo sa lalaking iyon ay ginawa na niya. Mapait na napaungol siya dala ng inis. Bakit ba hindi niya naisip iyon? It's been 6 years. Maganda si Antoinette para walang lalaking hindi magkagusto dito sa lumipas na taon. Sa inis ay sinipa niya ang pinto ng kotse pero sa kung anong kamalasan ata ang dumapo sa kanya, tumama ang paa niya sa matigas na parte ng kotse at napasigaw siya sa sakit. Fucking shit! Damn it! Padaing nasikmat niya. Boss, okay lang kayo? Tanong ng security na lumapit sa kanya. Nagagawa pa talaga nitong magtanong. Kita nang halos magtatalon siya sa sakit. Mukha ba akong okay ha? Yun sana ang gusto niyang sabihin. Ayos lang. Tumango naman ang lalaki saka umalis nang napapailing. Akala siguro ay sira ulo siya. Ilang sandali pa ay nandoon na rin si Mang Pilo. Hindi na kayo nakakain, sir. Ayos lang ako. Umalis na tayo. Matamlay na utos niya dito. Pansin niyang may gusto itong sabihin pero natahimik na lang. Pagbalik ng opisina ay sinubsob na lang niya sarili sa trabaho. Hindi na rin niya inabala ang sarili sa panonood kay Antoinette sa monitor. Alam naman niyang wala siyang karapatang magalit pero inis na inis siya dahil sa selos na umaatake sa kanya. Oo, nagsasalo siyang may ibang lalaki na sa buhay ng asawa niya. Hinayaan niya itong mawala dala ng katangahan niya. Kaya wala siyang karapatang questionin ito. Pero asar pa din siya. Kasal pa din kayo. Singit na isang bahagi ng utak niya na ikinaupo niya ng tuwid. Tama, kasal pa rin kami. Kausap niya sa sarili. Ewan niya pero nilipad na lang ng hangin ng inis niya. Noon lang bumalik ang kanyang katinuan. Malinaw niyang narinig na sinabi ng laking sagutin na ito ni Antoinette. So? Tom, ain't I stupid or something? Natatawang saan niya. Ibig sabihin may fiancé na yung lalaki. But wait, napamura siya. Nililigawan niya asawa ko kahit may girlfriend na siya. Sira ulo yun na. Napatayo siya sa katuloy-tuloy na nagtungo sa office ni Antoinette. Pauwi ka na? Nagulat pa si Antoinette sa tanong niya. Nag-aayos na kasi ito ng sarili. Hindi ka ba marunong kumatok? Pikong saad nito. Umatras siya at muling bumalik sa pinto. Hinok 3 times na ikinabugan nito ng hangin. Hatid na kita. Tinanggihan mo yung lunch na alok ko. Doon ka rin naman kakain. Palusot niya. So, coincidence?
Nasa iisang lugar tayo pupunta? Hindi kumbinsidong tanong nito. Destiny? What? Napapailing na saan nito. Hindi ako naniniwala sa destiny mo. Sa paghatid ko sa'yo, baka maniwala ka. Sinamahan pa niya ng konting pa-cute ng mata pero hindi ito natawa kaya tumayo siya ng tuwid sabay tikim. Hindi bagay sa akin magpa-cute. Napapakamot ng sentidong saan niya. Buti alam mo, sa ano bang pinaggagawa mo ha? Huwag mo na lang akong guluhin pwede? Pakiusap nito. Gusto ko lang naman mag-sorry So nagigilty ka, kaya ganyan ka. Okay fine, para sa ikatatahimik ng konsensya mo. Pinatatawad na kita. Okay na yun, kaya sana huwag mo na akong guluhin pa. Tatapusin ko mga kailangan. Pinabawi ko na sorry. Tarantang sansalan niya dito. Huwag mo na muna akong patawarin. Muntik nang umawang ang bibig nito sa sinabi niya, kaya napalunok siya. Ano ba talagang kailangan mo sa akin ha? Halatang nagpipigil ang inis na tanong nito. Ikaw ang kailangan ko, Antoinette. May bibigay mo ba? Walang ligoy na saad niya. Matiim na pinakatitigan niya ang maamong mukha nito. Nagsalubong ang kilay nito at mariing kinagat ang labi. Magsasalita sana ulit siya nang magsalita ito. Para ano, Eros? Nanguuyam ang ngiti ibinigay nito sa kanya. May kung anong tumama sa sikmura niya na nagbigay ng pait sa kanyang lalamunan. Hindi ako sa Bea at hindi kami pareho. Dahil kahit hindi ko siya nakilala, alam mo na iba ako sa kanya. Kaya please, itigil mo na to. Wala akong planong magpanggap pang walang alam. Alam ko na lahat noon pa man, so stop this nonsense. Paano kung ayaw ko tumigil, Antoinette? Mahina sansalan niya dito sa kahumakbang palapit sa asawa. Napaatras naman ito kaya napangiti siya. Naglikod ang mga mata nitong umiwas ng tingin sa kanya. Tumigil ka nga. Kandautal na saway nito pero patuloy lang siya sa paghakbang palapit dito. Napasandal ito sa pader kaya't mabilis na itinukod niya ang isang braso sa may uluhan nito. Umawang ang bibig ni Antoinette at tila gustong magprotesta. Letting you go was a mistake. Hinanap kita, Antoinette, pero ang hirap mong hanapin. Kaya't nababaliw na ako. At hindi mo ako maitutulak palayo sa'yo. Mabilis ang pintig ng puso niya sa sandaling iyon. He won't miss his chance again. Kung kailangang daanin sa persahan ay gagawin niya. Bumalik lang si Antoinette sa kanya. Eros, please. Samo nito na pumiyok pa pero hindi niya iyon pinansin. He bent closer upang magpantay ang mukha nila. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya na tila anuman sandali maaari siyang sumabog. Please, what love? Namamaos na usal niya. Nalalak ang mga mata nitong napatitig sa kanya nang halos gahibla na lang ang pagitan nila. Sisipain ulit kita. Kasunod noon ay ang pag-angat ng paa nito. But he had learned his lesson earlier kaya mabilis niyang nahawakan ng umangat na ang paa nito na ikinapula ng husto ni Antoinette. Dahil nagawa niyang paglandasin ang palad niya sa balat nitong kahit tagal din niyang pinanabigan. Nag-uunahan ang init sa kanyang katawan patungo sa kanyang puson na muling ikinagising ng pagkalalaki niya. Hanggang sa wakas ay nagtagpo ang kanilang mga labi. Napaungol pa sa Eros nang maramdaman ang kalambutan ng labi ng kanyang asawa. Hindi niya papayagang mawala ulit ito sa kanya. Not a fucking chance. Maring napapikit sa Antoinette nang lumapat ang mainit na labi ni Eros sa kanyang mga labi. Sensation filled her entire being. His hand gently glided on her thigh at pataas iyon kaya nagrambulan ang mga daga sa kanyang dibdib. Napuno ng antisipasyon ng kanyang puso. Naikuyong pa niya ang mga kamay na dapat ginagamit niya para itulak ito. It wasn't right. She knew, subalit nang masuyong gumalaw ang labi ni Eros, she had lost her sense. Para siyang nalalambot na jelly na sandaling iyon na walang kalakas-lakas upang tumango. You're not Bea, Antoinette. Sigaw ng utak niya ikinabalik ng ulalat niya. All her will had returned to her. Umangat ang mga kamay niya upang itulak ito but her body won't cooperate dahil tila napako ang palad niya sa mainit na dibdib ni Eros. Bakit ganoon siyang karupok? Pero na itinulak nito papasok ang dila sa bibig niya. She bit his lips na ikinasigaw nito. Dahilan upang magkaroon sila ng distansya. Don't ever do that again, Eros. Sa susunod, tila mo nang kakagatin ko. Kandautal niyang banda dito sa kamabilis na dinampot ang bag niya. Hinihingal na napatakbo siya sa lift. Baliw ka, Antoinette. Naiiyak sa inis na sermon niya sa sarili. Napahawak pa siya sa handle ng nandoon nasa lift. Dala ng panlalambot ng kanyang tuhod. Langhiya, nangyari sa labi mo, dude.
Ani Liam na magkita sila sa bar. Minabuti niyang ayain na lang ang mga ito kaysa mahibang mag-isa. Kinagat ni Antoinette. Tila nagmamalaki pang saan niya sabay napahawak pa sa kanyang labi. Masakit yun pero hindi niya iniinda dahil masaya siya at naniniwala siyang may epekto pa rin siya sa kanyang asawa dahil kung wala hindi niya mararamdaman ang pagtubo nito saglit. Nakagat ka pero ang ganda ng ngiti mo ah. Parang nakascore ka ng 3 round. Pambubos ka pa ni Dixon. Parang gano'n na nga. Napapangiting saad niya. Malala na tong isang to. Naiiling na baling ni Liam sa seryosong si Dixon. Pansin niyang kanina pa ito hindi masyado nagsasalita. May atraso ka pala sa akin. Kilala mo pala yung lalaking yun? Nanguusig na baling niya kay Liam. Bakit hindi mo sinabing kilala niya si Antoinette? To, Jill. Nagulat nga rin ako. Matagal na kami magkakilala ni Josh. Naging trouble body kami. But we never talk about personal life. Malibang sinabi niya noong nakaraan. Pakikilala niya ang fiancé niya sa akin na gusto rin magpa-mentor sa investment. Pero si Antoinette ang kasama niya. Shit, dude. Your wife is making millions a month. Mahabang paliwanag nito. Hindi niya fiancé si Antoinette. Nililigawan ng kubag na inang asawa ko kahit may girlfriend siya. Tiimbagang nasa adiya. Paano ka nakasisigurong hindi? Saan nag-react si Antoinette nung tinanong ko yun? Sagot nito ikinamuran niya ng malakas. Pero binanggit ko kay Josh, nakasal pa rin kayo ng asawa mo. Dagdag nito ikinatuwid niya ng upo. Kailangan mailayo ko sa kumag na iyon ng asawa ko. Wala sa sariling usal niya, sabay tungga ng laman ng baso niya. May plano ang loko. Napapailing na saad ni Dixon. Pare, paano kung yung babaeng dinadate mo, makita mo may kasabang bata at obvious na itinatago niya sa akin yung bata? Baka anak mo? Of course not. Hindi ko naman kamukha eh. But the kids look familiar. Parang nakita ko na somewhere. Yung girlfriend mo bang ka-one night stand mo dati yan? Ano nga bang? Ah, si Emmy. Yung hot babe na dinala mo sa bahay mo? Yeah. And she's Antoinette's friend. So, kunod tong tanong niya. Forget it. Baka mali lang iniisip ko. Anito sa kamatamang nakatitig sa kanya. Samantala, samahan mo ako. Nakapamewang na aya ni Antoinette sa kaibigang abala sa pagkain ng pizza. Nakikilantak ito sa pagkain ng mga anak niya. Bakit ba? Kumakain ako. Reklamo nito sa pagitan ng panguya. Ililibre na lang kita, kaya tumayo ka na dyan. May kailangan akong gawin para tigilan ako na lalaking yun. Determinadong saad niya. Sinong lalaki, mommy? May boyfriend ka na? Inosenteng tanong ni Naz. Hindi pwede yun. Paano ang daddy namin? Sabi ni Tita Emmy, may amnesia ang daddy natin kaya hindi niya tayo maalala. Napasimangot na tura ni Joss. Napalapit siya dito dahil parang maiiyak na ito. Wala naman boyfriend si mommy. Saka di ba sinabi ko naman na hindi natin pwede makasama ang daddy niyo? Paliwanag niya sa anak. Eh bakit po? Eh kasi nga may amnesia ang daddy niyo. Singit ni Emmy. Alam niyo kids, pangit kasama ang daddy na may amnesia. Hanap na lang tayo ng daddy na bago. Ayoko. Gusto ko totoong daddy. Giit ni Joss na nakatitig pa sa kanya. She was speechless. How Joss was so eager to meet his father. Saka bakit siya nagka-amnesia? Eh kasi, basta. Pero bali niyo naman, makaalala na yun. Antayin na lang natin. Palubag loob niya sa anak, saka ito niyakap. Naawa siya kay Joss. Sa dalawang bata ito ang gustong-gustong makita ang ama nito. Habang si Naz, panay lang ang kain ng pizza habang nanonood ng cartoons. Joss, according to Google, may mga amnesia na hindi na nagkakaalala pa. So, you must be prepared na hindi na tayo maalala ng daddy natin. But, we still have mommy. Seryosong saad ni Naz na panay pa rin ang kain. Mommy will be sad if you keep insisting. Pero, binalingan nito si Tita Aurora. Di ba, Grandma? Sa pinapanood mo, nauntog yung may amnesia kaya siya nakaalala? Biglang nagkislapad ang mga mata ni Naz. We just need to make him remember. Sang-ayon ni Joss sa kapatid na nanlaki ang mga mata sa katuwaan. Nagkatingin na lang sila ng magngitian ang dalawang bata. Pinalo niya si Em sa braso at sanay niya sa nito. Kasalanan mo to. Kumibot lang ang nguso nito sabay ngisi. Mommy, we need to meet Dad and we will take care of the rest. Ani Joss na napatayo pa. Napapangangat, napatitig na lang siya sa nagpapakyut na anak. We just need a baseball bat